Marami kaming ginagawa dito ngayon. Actually, monthly meron tayong mga art exhibits. So, when this finishes, itong art exhibit na tinatawag nating Sabsaban, merong matatapos ito ng January 30. So, pagpasok ng February hanggang March, merong all girls or all women artists exhibit, kababaihan. Pagkatapos noon, March 15 to April 15 to April 30, yun naman yung tinatawag nating Kalbaryo Art Exhibit. Para nasa ganun ma-celebrate naman natin ang Semana Santa. So malaking trabaho ito. Sa aking retirement, hindi ko akalain na mas marami palang trabaho ang maging isang curator, collector at saka art critic. Napakahirap pala nitong trabahong ito. Nag-organize pa kami ng mga exhibit. So mas matrabaho ito dahil ang dami-daming mga nagaganap na programa para lang maitulak natin ang sining ng mga pintor at ng mga eskultor at ng mga antique collectors. Kasi yung mga gumagawa ng antigo, patay na. Kaya yung mga koleksyon nila nandito sa museum na ito. Kaya namin tinawag museo. Kaya pag may dadaan ka rito, makikita mo yung torogan. Ang torogan ay tulugan ng sultan. Ang tawag sa Maranao, torogan. Ang tawag sa Malaysian, torogan. So parang tulugan, torogan. Yun yung pamamahay ng isang sultan. Pagkatapos, yung kanilang ginagamit para maglakbay sa karagatan ay yung tinatawag na awang. Ito yung katumbas ng galyon ng mga Kastila. So yung awang, meron kami dito na napakalaki. Ipapakita sa inyo ni Larry mamaya. At napakaganda nung aming Galleria Museo. Pero maraming magtatanong, bakit Centro Leona? Pinangalan namin ang Centro Leona dahil sa aming ninuno na si Leona Florentino. Si Leona Florentino ay isang dakilang poet, magtutula. At nung kapanahunan ay pinagbabawalan ang mga babae, ang kababaihan na magsulat, magbasa. Kaya yung karamihan ng mga babae nung panahon ng mga Kastila ay mga illiterate at hindi nila alam kung paano magbilang dahil isinasantabi lang sa kusina at saka sa labahan ang mga kababaihan. Pero yung aking ninuno, sinabi niya, hindi pwede yan dahil ang mga kababaihan ay kapantay ng kalalakihan. So, women are equal to men. We're all human beings. Yun yung pinaglaban niya. So, nag-aral siya. At nakapag-aral siya, lahat ng kanyang pinag-aralan sa Kastila man o sa Ilocano ay kanyang isinusulat. So, pangalawa yun. Hindi lang siya naging nag-divide, nagsulat, nagbasa. Siya ay naging makatang kilala. So, ang una ay tinalo niya ang diskriminasyon laban sa kababaihan nung kapanahunan ng mga Kastila. Ikalawa, siya na rin ang nagsulat. So, ang tinatawag nun, she bridged the divide between the oral tradition of poetry doon sa formal or written tradition of poetry. Kasi nung araw, sinasalita lang ang pagtutula, hindi sinusulat. Kaya maraming nawala. Yung mga zarzuela, nawala. Yung mga lumalabas na kundiman, nawala lahat yon. Pero nung pumasok si Leona Florentino, ay biglang pinagsusulat na lahat ng mga kanta, lahat ng mga kundiman, lahat ng mga zarzuela, at siya ang nag-umpisa nun, nung tradisyon ng panunulat ng mga tula, kanta, at mga iba-iba pang mga kwento. So, after that, alam mo si Leona Florentino isang mestisang Kastila. Pero
yung loyalty niya ay hindi talaga para sa Kastila. Ang loyalty niya ay para sa Pilipinas, para sa Pilipino. So yun ang pangatlo. Lahat ng mga tula niya ay binabatikos niya ang isang kolonyal na gobyerno na ipinain o ibinigay sa atin ng mga Kastila. So yung Spanish colonial government, she fought against that. Ipinaglaban niya ang kagalingan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Pantay-pantay lang naman lahat tayo eh. Kung ano man ang dugo natin, pantay-pantay tayong mga tao. Pero bakit Kastila ang mamamayani at mamamahala dito sa bansang Pilipinas? Hindi ba natin kaya? Pero siguro ipakita na rin natin na kaya natin. Huwag na nating iboboto yung mga korap, yung mga magnanakaw, yung mga mandarambong. Pumili naman tayo. Pagdating ng halalan, pumili naman tayo ng mga tao at mamumuno na magiging proud tayo na may dangal, may karangalang ibibigay sa atin. Kasi kapag bumoboto tayo ng mga mandarambong, ano namang karangalan ang maibibigay sa atin ng mga yan? So, ang aking ninuno, yan ang kanyang mga mensaheng gustong iparating sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po at sana makadalaw kayo sa Sabsaban Art Exhibit November 16 hanggang January 30. Dito po sa Infant Jesus Academy, Centro Leona Galleria Museo, nasa Ipil Street ng Barangay Marikina Heights ng siyudad ng Marikina. Maraming salamat po at kita-kita po tayo. Yes. Pero Tony, ano to? Monday to Friday lang? Monday to Saturday, hapon, nandito ako. Ayun, okay. Pero kung gusto nyong makita ito sa linggo, ay pwede naman. Pwede magpa-appointment. Ako'y pupunta rito para ako na ang magtuturo sa inyo. Okay. Dito sa Centro Leona Galleria Museo. Sabsaban Art Exhibit, huwag niyong kalimutan. Pinanganak ang Panginoon sa Pasko. Kaya ipinangalan namin ang aming paaralan after Jesus Christ. At ang Sabsaban ay upang bigyang dangal ang ating Panginoon Hesukristo. Bakit? Tatanungin nyo, ito na lang ang huli. Tatanungin ninyo, bakit Sabsaban ang ipinangalan namin? Dahil alam nyo, si Hesukristo, anak ng Panginoon Diyos. Anak ng manlilikha ng mundo. Pwede naman siyang maging archangel. Pwede naman siyang maging monarch angel na lumilipad sa kalikasan. Hindi niya kailangan mabuhay o maipanganak na isang sanggol na human being. Pwede naman anak siya ng emperador o hari na lahat ng mga hari, lahat ng mga tao ay luluhod sa harapan niya. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi nangyari ang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ang ipinakita ng Panginoong Hesukristo ay ang pagpapakumbaba, humility, simplicity, and modesty. Yan ang ipinakita ni Hesukristo sa kanyang pamumuhay sa mundo. At yan ang nag-umpisa sa isang sabsaban. Doon kumakain ang mga kabayo, mga baka, mga kalabaw, mga kambing, mga tupa. Doon po kumakain sa sabsaban. Saan pinanganak si Hesukristo? Sa sabsaban. Sino yung mga taong dumalaw sa kanya? Ang dumalaw sa kanya, mga guro. Yung tinatawag na three kings. Mga guro po yun. Mga scientist po yun. Ang dumalaw po sa kanya ay ang nagbabantay sa mga tupa. Yun po yung dumalaw sa kanya. Nung pinanganak siya ni Mother Mary, ni Mama Mary, at saka inalagaan ni Saint Joseph. Yun po ang pinakita. Simplicity. Solidarity ng mga tao na nagsama-sama upang bigyang pugay ang pagkapanganak ni Hesukristo sa mundong ito. Simplicity, solidarity. At kapag nakita natin, yung puso natin sumisigaw, katarungan. Dahil bakit pati Panginoong Hesukristo? Bakit yung mga mahihirap sa mundo kailangan maipanganak
sa mga liblib na lugar na walang mga ospital at hindi nila kayang magbayad ng mga ospital at saka sa mga malalaking sinisingil ng ating mga doktor at saka ng mga ospital. Yun ang tinatawag na social justice. Yun ang hinihingi ng ating Hesukristo. Nabigyan naman natin ng katarungan ang kapwa nating mahihirap. Dahil ang kalangitan ay para sa mga mahihirap. Kapag ipinakita ninyo na hindi importante o mahalaga ang mga material na bagay, dyan po tayo papasok sa langit. So ang kalangitan ay para sa mga taong hindi naniniwala sa material na bagay, sa kayamanan, dahil hindi naman natin ito madadala sa langit. Ang madadala lang natin sa langit ay mga alaala ng pagtutulong at pagseserbisyo sa kapwa. Simplicity, service, solidarity, social justice. Yun ang hinahanap ni Hesukristo. So sa darating na Pasko, maligayang Pasko po sa inyong lahat at sana'y isipin ninyo ang patuloy na pagseserbisyo sa kapwa, ang patuloy na pakikipagpunyagi para makamtan natin ang katarungan. Ipagpatuloy nyo yung pagsisimpleng pamumuhay, payak na pamumuhay, nang sa ganon hindi natin kailangang magnakaw sa gobyerno, hindi naman kailangan yan. At pag-isipan natin ang katarungan na may ibibigay natin sa kapwa natin, na hindi natin gagamitin ang pondo sa kaban ng bayan at gagamitin para sa mga pitaka ng mga mayayamang senador at ng mga congressmen. Gamitin natin para sa tunay na serbisyo para sa kapwa natin. Yun ang tinatawag na social justice. At ang panghuli ay ang spirituality. Magdasal po tayo dahil yun po ang importante sa darating na Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Hey!